Sinusulong ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP party list na gawing sapilitan ng membership sa Social Security System ng mga nagtatrabaho sa wellness establishments tulad ng mga parlor, gym at spa. Pabor naman kaya rito ang mga trabahador. Alamin sa balitang hatid ni Cedric Castillo. Sa biglaang pagsigla ng wellness industry sa Pilipinas, kabi-kabila ang mga nagsibulang spa, salon at pati na rin fitness establishments. Sa isang spa rito sa Quezon City, nakilala namin si Bel Embile na bagaman graduate ng kursong Computer Science, mas nakikita raw niya ang sarili sa napili niyang karera. Kasi passion ko to eh. Nag-aral ako ng Computer Science pero kumbaga hindi yun ang field ko. Pero maliban sa sahod, halos wala nang iba pang benepisyong natatanggap si Bel. Pagdating nga sa usaping Social Security System o SSS contribution, kanya-kanya raw sila ng lakad at hindi obligado ang may-ari ng spa na bayaran ang bahagi ng contribution ng mga nagtatrabaho roon. Wala raw sanang kaso kay Bel ang ganito, yun nga lang. Pag may SSS kasi kahit paano, di ba, pag retirement ka na parang may pension ka, di ba? So pag wala, nga. Alinsunod sa House Bill 1558 na inihain ng Trade Union Congress of the Philippines Party List o TUCP, dapat alisin sa self-employed classification ang mga empleyado ng spa, salon, barbershops, fitness centers at iba pa at gawing compulsory ang membership ng mga ito sa SSS. Nakikita namin na wala silang napala sa kanilang pagtanda. Why not file a bill that would make them member of the SSS so they can avail not just of loans but yung retirement also. Dagdag pa ng TUCP dahil mismong self-employed ang bumabalikat sa SSS contribution, nagiging rason pa raw kaya nauudlot-udlot ang paghuhulog. May disadvantage dahil hindi ka makapag consistently pay. Pupunta ka pa sa SSS, mag-file ka doon every month, no? Magbabayad ka doon. Sa House Bill 1558, sasagutin ng employer ang 68% ng SSS contribution ng empleyado habang 32% naman ang ikakaltas sa sahod. Halimbawa, para sa minimum wage earner na may contribution na 1,560 pesos kada buwan, 500 piso ang kaltas sa sahod ng empleyado at aakuin ng employer ang natitira. Hindi kaya parang delikado sa business yun? Oo, sa palagay ko, mas magsasuffer yung business kasi malaki nga po yung 68%. For me, it's okay. Which is good kasi para din naman sa mga mamayang Pilipino yan, di ba? Pero para sa hairstylist na si Joanna, bagaman malaking pakinabang daw ang SSS benefits pagdating ng araw, mas kailangan daw munang maging practical sa ngayon. Sagot man o hindi ng employer ang bahagi ng contribution, mabigat pa rin daw kung automatic na makakaltasan ang anyay maliit niyang sinasahod. Hindi naman kalakihan yung sahod namin, hindi naman kalakihan yung sahod ko, tapos kailangan ko ng pera. Mas gusto ko po yung yung ako na lang mag-aayos ng SSS ko. Cedric Castillo, GMA News.